Dalhin ko kayo sa istorya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahonan ng mga Israelis sa mabasa sa Sahih Bukhari 3464 na nilapitan ng inutusan ng Allah ang anghel para puntahan ang may sakit, leprosy, kitong, at tinatanong, anong gusto mo? Sabi na sana ang balat magamot ako at ang balat ko ay babalik sa makinis at makintab na yung magandang magandang pamamamalat. Dahil itong kitong ko, nagtitiis na ko, matagal na. Ah, hinaplos ng nilapat ang kamay ng anghel at gumaling. At sabi ng anghel, ano pa ang gusto mo? Sabi ng yung nagamot, sabi niya, gusto ko ay magkaroon ng kamilyo. The narrator decided na nalimutan niya, he is not sure yung kalbo ba ang humingi ng kamilyo o ang may leper ba humingi ng kamilyo. Pero anyhow, sinabi, it continues. Tapos lumabas ang kamilyo na buntis at sinabihan yung mayroong kitong, alagaan mo ito, paparamihin mo ito, kasi ito bigay ng Allah sa iyo. Tapos umalis ang anghel at pumunta naman siya doon sa kalbo. Mayroong kalbo. At tinanong ang kalbo, ano bang gustong mangyari sa iyo? Sabi niya, sana magamot itong kalbo ko, mabalik yung magandang buhok ko. Kasi nga, nilalait ako sa mga tao, ganito. No? Di ba? Karamihan ng mga kalbo, pag kalbo ka, lalaitin ka, di ba? Isip lang kung sikat ka, gaya ka ni Bimbo Rocco. Ha? No, ang ginawa ng anghel, hinawakan yung kalbo niya at bumalik agad. Immediately, bumalik ang buhok. Anghel eh. May kapangyarihan dala-dala, nagmula kay Allah. Tapos tinanong naman siya, anong gusto mo? Anong gusto mo pa? Dagdagan. Sabi niya, gusto ako magkaroon ako ng baka. So, ang nangyari, kaagad lumabas ang baka, buntis. Ganun dong kamilyo, buntis rin. Oh. Tapos sabi ng anghel, paramihin mo ito dahil bigay ito. Trust ito ng Allah sa iyo. Tuwang-tuwa, siyempre tuwang-tuwa ang kalbo. Ang anghel pumunta naman doon sa sa bulag, isang bulag. At tinanong ang bulag, ano bang gusto mo? Ang gusto ko ay sana mabalik yung paningin ko kagaya noon para makakita ko ng mga tao at magagandang tanawin. Nilapat ang kamay ng anghel, nagamot. Ano pa ang gusto mo? Tinanong naman yung bulag. Ang gusto ko, magkaroon ako ng mga tupa, karnero ba, tupa, sheep. Binigyan siya kaagad, buntis ang binigay sa kanya. At sa madaling sabi, sinabihan rin siya gaya ng sinabi sa nauna. Dumaan ang mga taon. Hmm. Bumalik ang anghel, by the will of Allah, bumalik ang anghel doon sa mayroong kitong na tao, binigyan ng kamilyo. Ang dami-dami na yung kamilyo. Puno-puno yung bundok sa mga kamilyo. Yung binigyan din ng mga baka, puno-puno din, isang bundok puno. Yun naman yung binigyan ng mga karnero. Ang dami, punong-puno rin ang isang bundok. Daming mga karnero, mga tupa. Lumapit ang anghel, nagpakunwari siya ay mayroon siyang kitong. Nakita naman kitungin siya at sabi niya, tulungan mo ako. Tatravel ako doon pa sa malayo. Naubusan lang ako ng naubusan lang ako ng baon at pamasahe papunta doon. No, wala pang airplane, wala pang di ba? Kamilyo lang sasakyan, kabayo. Sabi ng isang yung may leper sabi niya, yung may kitong sabi niya, busy ako. Ha? Busy ako. Itong namana ako, hindi ito para pamimigay lamang. Namana ko pa ito sa aking mga ninuno. Itong mga kamilyo na ito. Hindi ito pwedeng ipamimigay dahil ito ay
nasunod ko ito mula pa sa aking mga magulang. At busy ako. Ah, Sabi ng yung anghel, sabi niya, kung ikaw ay isang sinungaling, ah, kung ikaw sinungaling, kung ano, kasi alam ko, ikaw ay mayroong kitong din noon. Ah, Tapos binigyan ka ng Allah ng ganito, ganyan. Hindi ka man lang tutulong. Sabi niya, hindi yan totoo. Ah, Sabi ng anghel, isa kang sinungaling. So, babalik ka sa iyong pinanggalingan. Umalis ang anghel at sa madaling sabi, nangamata yung kaniyang mm, yung mga kamelyo at bumalik sa kanya yung kitong. Naging mahirap siya. Doon naman pumunta siya sa yung kalbo. Naman, ang anghel, nagpakunwari din siya ng kalbo at sinabihan na pupunta ako sa malayong lugar, naubusan lang ako ng sustenance, pwede ba tulungan mo ako? Uh, Wala akong mapuntahan iba, kundi gusto kong makarating sa akong pupuntahan, malayo pa. Sabi na yung, yung kalbo, sabi niya, wala, busy ako, hindi ako pwedeng makabigay sa iyo dahil ito ay gaya ng sinabi ng una, yun din ang sinabi ng pangalawa, yung kalbo, na binigyan ng maraming baka. Talagang isang bundok ay punong-puno na. Sabi ng sabi ng anghel nagpakunwaring tao, di ba kalbo ka rin noon? Di ba naawa ang Allah sa iyo at binigyan kanyang baka at dumami na ngayon? Di ba? Kalbo ka noon. Siya, sinungaling. Sino nagsabi na ako ay kalbo? Hindi. At yung kayamanan ko, namana ito sa aking parents noon. Sila nagsakripisyo ito. Uh, Nagsasakripisyo ako nito. Hindi ito pwedeng ipamimigay. Sabi ng anghel nagpakunwaring kalbo, sabi niya, ikaw ay isang sinungaling. Yung sinasabi mo dahil sinungaling ikaw, babalik ikaw kung ano ka noon. Umalis ang anghel at sa madaling sabi, bumalik pagkakalbo at namatay ang lahat niyang mga bangka. Pumunta ang anghel doon sa bulag saan ginamot. Sinabihan ng tapos yung bulag makakita na. Maligaya, masayahin na ang bulag. At nagpatulong ang anghel. Kunwari siya ay bulag. Uh, Sabi ng yung bulag, totoo yung sinabi mo. Hindi ito sa akin, bigay ito ng Allah. At totoong bulag ako, totoong akong bulag noon. Sa awa ng Allah, binigyan ako ng bagong paningin at binigyan niya na ako ng itong tupa. At dumami na ngayon, tingikita mo yung puno-puno ng bundok. Kuha ka sa gusto mo, ilang tupa. Kuha ka. Iwanan mo lang kahit kunti lang kung iniwan mo sa akin, no problem. Kuha ka sa gusto mo, ilang kunin mo. Sabi ng yung nagpakunwaring tao na bulag, sabi niya, sinubukan lang ikaw. Keep it. Ha? Kasi ang Allah ay satisfied sa iyo. Natutuwa ang Allah sa iyo. So keep it dahil ako ay isang anghel. Nagpakunwari lamang ako ng bulag. At maganda yung kalooban mo. Tumulong ka sa akin. Hindi kagaya nung itong kalbo, itong may kitong na wala. Walang nangyari sa kanila. Bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. So mga kapatid, kung kukunan natin ng leksyon, dito ay salita ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Bukhari, hadith number 3464 sa Sahih Bukhari. Ito yung istorya na ito. Kung i-apply natin sarili, ano kaya? Ikaw ngayon, sino ka? May kayamanan ka na, sino ka noon? Inaangkin mo ba ito sa iyong sakripisyo? Or inaangkin mo ito bigay ng Panginoon? Trust by Allah, trust ng Panginoon sa iyo. Pero ang tanong, ano ginagawa mo sa mga taong nangangailangan? Ha? Malakas ka na ngayon, may kayamanan ka ngayon, may mabuti ka ng trabaho ngayon. Sino ka noon? Hindi kaya mga kapatid, yung nahawakan mong kayamanan ngayon, yung kalusugan mo ngayon, mga ari-arian mo, hindi ito kaya trust ng Allah sa iyo? Pagsubok lamang ng Allah sa iyo?
at tingnan ng Allah at nakita ng Allah kung sino ka, mga kapatid, huwag nating antayin. Ha? Nasa panahon na kukunin balik ng Allah ito, mawala rin sa atin. Kahit buhay natin, mawala din sa atin. Wala tayong madadala. Wala tayong madala sa libingan. Yung mga kayamanan natin, sasakyan natin, mga eroplano natin, anong milyon nga naandun sa bangko, mga kapatid. Hindi yan makakatulong kung kukunin na tayo at kahit isang sintimo, wala tayong madala sa libingan. Yun ang kung kukunan natin ng reflection kung ano yung sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana inaasahan ko nga ang mga Kristiyano nakakarinig nito, mayroon naman silang kunting positive sa ating binigay sa kanila nga message from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam ko, kahit anong sasabihin ko, palaging negative. Ha? Kung about Islam, about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Quran, in the Hadith, purely Islamic, alam ko itong mga katunggali, negative pa rin ang ilang sasabihin. That's why napilitan ako nga hahalongkatin ko ang baho nila sa Biblia, ha? At i-share ko dahil wala naman eh. Kung Islam ang i-share mo, wala rin eh. Kung Bible ang halongkatin mo, mas maganda pa. At least malalaman nila ang sarili nilang baho. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Please share, mga kapatid. May Allah reward you all at bigyan kayo ng biyaya sana at bigyan kayo ng magandang kalusugan. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.